Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Well, take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat kasi hindi ko naman talaga makakuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. But if you want, pwede kang magpa-personal reading. Search mo na lang, guys, sa Facebook, Jing Tarot Reader. Siya pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And, by the way, kung ikaw ay taga Las Piñas, ayan, feel free to check itong aking restaurant along Naga Road. Ayan, masasarap po yung mga food dyan. Wait lang, guys, kinukuha ko yung card na gagamitin ko sa'yo. Anyway. So, I also do have TikTok shop, guys, Unipree. TikTok shop yon. Kung mag-inquire ka dun sa pinaka-TikTok account ko, sorry to say, hindi po ako makakapag-reply doon kasi marami na pong nagme-message doon. Talaga pong wait lang, I'm not feeling this card. Kumukuha ako ng card na gagamitin, kaya lang parang may iba. May mali. So, ito na lang. Anyway, doon kayo sa pinaka-TikTok na kayo mag-inquire. TikTok business. Okay, let's start. What do we have here for? Ay, oh my gosh. Wait lang, guys. Okay. Wait lang, guys. Okay, so what do we have here for air sign, Gemini, Libra, Aquarius? Pa-comment dyan ako, guys, sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. And of course, pa-like na rin ang pinaka-video. What do we have here for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius? One last shuffle. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. Anong meron sa ating mga air sign? Kunin natin yung main energy mo. Okay, do you have here the Ten of Wands? Okay, Seven of Swords. I feel like medyo nahihirapan nga ngayon, dami mo responsibilidad, ang dami mong obligasyon, ang dami mo dapat tapusin. And with the Seven of Swords, marami ka bang ginagawa, tapos may naiisip ka na naman na gagawin. I mean, it's really hard for you na tapusin all at once itong mga bagay nito kasi punong-puno ka ng mga trabaho. Yung iba sa inyo marami kang pinagkakabalahan. Maybe you do have a lot of career. Maybe may mga sideline ka pa. Maybe some of you, it has something to do with your home na parang naisipan mo ganito ganyan, dapat tapusin mo na tong project na to or kailangan linisin mo to, etc. So, ang dami. Medyo nagkakasabay-sabay ito ngayon sa isip mo. And some of you, there's someone in the past na parang hindi ka nagkakaroon ng clarity. I feel like you want to know kung ano nasa isip nitong taong ito, kumusta na ba yung buhay niya, ano bang emotions niya, etc. Maybe that's why you are watching tarot, para maintindihan kung ano na bang nangyayari dito sa taong ito. Like, maybe there's someone in the past na parang maraming bumabalik sa isipan mo regarding this person, and yeah, medyo nagkakaroon ka na ng kaguluhan sa isip mo kung ano ba nangyayari dito sa taong to, etc. And kasabay pa yan, ang dami mo pang trabaho, pero may dumadating at dumadating pa rin sa point na naiisip mo tong taong to. And I don't know if it has something to do with love, pero pwedeng ganon. Ten of Pentacles is here. The Death card. Clarify the Ten of Pentacles and the Death card, please. The Hanged Man. Okay, I feel like this person, pwedeng may mga ending na nangyayari sa kanya with regards sa kanyang money, sa kanyang buhay. I feel like there's a lot of manipulation na nangyayari sa sitwasyon niya. May nagmamanipula sa kanya. I can see a person na may
may money, but the problem is that pwedeng hindi siya yung makapag-desisyon or nakakapag-handle regarding dito. Perhaps there's another person or people. I can see commitment. So, you could be dealing with a person na already committed or may karelasyon na. Kasi that is what I'm feeling here. But, even though na siya nasa isang relasyon, I feel like naghihintay pa rin itong person na to regarding the future sa inyong dalawa. Let's say that this person, you might feel like masaya na siya, but, I feel like during this time, Venus enters Leo sa ngayong July 11. Itong si Planet of Venus, pumasok siya sa sign of Leo. Ngayon, dahil nagkakaroon ng ganitong event wherein lumipat yung isang planet sa isang sign, nakakita tayo dito ng parang, especially the Saturn is in retrograde and then the Neptune is in retrograde, nagkakaroon ng parang sampal sa katotohanan na itong person na ito regarding sa kung ano talaga yung situation niya, na whether siya ay masaya or hindi dito. I feel like this person, tinatry niya maging masaya, feeling niya ito yung makakapagpasaya sa kanya, pero hindi niya may dideny sa sarili niya kung ano yung totoong nararamdaman niya. And I feel like during this time, pwedeng in the past nakikita niya itong situation niya with the rose-colored glasses, no? Kumbaga pag nakasuot siya parang siya nakasuot sa salamin itong mga nakaraan, and feeling niya okay siya sa sitwasyon niya, masaya siya. Pero ngayon nagkakaroon ng pagre-remove or pagtatanggal nitong salamin na to, and then nakikita niya kung ano talaga yung reality ng situation niya. And I feel like this person, hindi na niya ma-ignore or mawala sa isip niya ngayon kung ano yung totoong attraction or emotion na nararamdaman niya para sa'yo. Kaya nga, pwedeng sa ngayon, nagigising na siya sa katotohanan and naghihintay na siya. Kumbaga, bakit sa isip-isip niya, bakit naghihintay pa rin ako sa future? I thought I'm already living my future, pero it feels like there's something missing. Parang ganun, may kulang pa rin. And let's see ano yung mga emotions niyo sa isa't isa nitong taong to. Ano yung emosyon niyo para sa isa't isa ng taong ito? The world is here. Oh, you're letting go. You're letting go. You're removing this person sa isip mo, etc. So, may mga times iniisip mo siya, kamusta na siya, etc. Pero hindi naman ibig sabihin nun, parang to the point na patay ka pa, na mahal mo pa tong taong to. Maybe there's an intense emotions coming from you na pwedeng in the past gustong mo ito. Ngayon maybe alam mong mahal mo siya, pero hindi na nandun yung desire para magbalik pa siya, etc. na para ipilit pa tong connection ninyo. Maybe naiintindihan mo yung connection ninyo, pero hindi na para ipilit ito sa inyong dalawa. Diba? Pwedeng ngayon, I can see the number 8, and it feels like an 8 of swords. So maybe some kind of blockage, or this is you na binablock mo na yung sarili mo towards this connection dito sa person na ito. Parang hindi ka na para gumawa ng movement, etc. And you do have the 4 of Wands. So maybe you're grounding yourself, you're focusing on your stability, you're focusing on your career, your work, your children. Oh, I don't know if you do have children. I just saw children. So maybe kung may anak ka, so you're focusing on those children, sa health nila, sa studies nila. So, yeah, if you do have children, but if you don't have, no, don't take that message, okay? So, ano yung emotions ng person ng kakonect mo dito? I'm seeing a Scorpio. Yeah, with the Death card. Okay, this would like to come out. 6 of Pentacles and the King of Pentacles. Emotion niya para sa iyo is the 3 of Cups. This person, yeah, the 4 of Pentacles. I do feel like itong person na to, may mga times na na-awaken siya sa connection niyo. Pero maybe there are times na dinedeny niya din yun. With the King of Pentacles, this person is already grounded person. Pero, I feel like, natatempt siyang gumawa ng something na, like, this person wants to reconcile with you. Alam mo, itong taong to medyo selfish siya. And during this time, sa pagbabalik nitong person, I feel like this person is coming back. Kailangan nga lang mapantayan ka niya. Yung feeling niya, napantayan ka na niya. This person is coming back to your life.
And there's an intense desire dito sa person na to na bumalik sa buhay mo ngayon. Nandun yung gustong gusto niyang bumalik sa buhay mo ngayon. And gusto niyang maki-join sa iyong resources, especially if you do have a business. So maybe this person wants partnership, especially with the Six of Pentacles. Gusto niya ng partnership, commitment, and gusto niya ng self-improvement as well, kasi nakikita ka niya as the Queen of Swords. Like, you don't need anything or any who in your life. So, medyo may paghanga siya sa'yo. So, what will happen in the future for the both of you? Two of Wands and the Knight of Wands. Okay, let's read the Two of Wands and the Knight of Wands. A Six of Swords and the Ten of Cups. Seven of Cups and the Judgment. And also you do have the Eight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. I feel like there's an awakening dito sa person na ito in the near future. I feel like with the Eight of Swords, kung ano man yung kinaiista kanyang bagay, I feel like hindi niya na ma-deny sa sarili niya talaga kung ano yung totoo sa connection ninyong dalawa. Like, maybe the person is stuck, but with the Seven of Cups, I feel like gagawa siya ng paraan para mawala or makaalis dito sa bagay na nai-stuck siya. And I feel like this person, I mean, you have a lot of plans in the near future. You're focusing on moving on, and you're focusing on your family, your life in the near future. And I feel like with the Knight of Wands, may mga actions ka na tinitake or iti-take, and kakabahan na dapat yung mga taong naiinggit or nakatingin sa'yo lagi. They should, they should get ready. Kasi nakikita natin once na mag-take ka ng action sa mga plano mo, I feel like matatalo mo sila. Parang ganon. Yan. And you are 100% sure dito sa mga gagawin mong actions in the near future. And I feel like regarding this negativity, malalagyan na ng tuldok yon sa buhay mo. So if in the past or nito lang may mga negative na nangyari sa'yo and sunod-sunod, and then you are like, tama na, ayoko na, pagod na ako, ang dami ng problema, sunod-sunod pa, etc. Nakikita natin na yung period or yung tuldok sa mga bagay na yan. So, yeah. And with regards to this person, clarify the Eight of Swords, please. The Queen of Cups. So, I feel like hindi man agad magawa yung actions ng taong ito regarding sa pag-alis sa isang situation, but I can see this, that nandun na yung pag-iisip because hindi na niya madedena yung emotions pa niya sa'yo. Like, ayaw niya na magsinungaling sa sarili niya. So, yeah. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.